Ako si Mia, isang simpleng babae na may asawa at may maayos na trabaho. Sa mata ng maraming tao, perpekto ang buhay ko, pero ang hindi nila alam, may isang bahagi ng puso ko na hindi mapakali, isang lihim na kumakain sa akin ng unti-unti. Si Carlo, ang aking coworker, ay laging nandyan para sa akin. Sa umpisa, wala akong balak na masangkot sa anumang komplikadong sitwasyon. Ngunit siya ang tipo ng tao na napakadaling makagaanan ng loob. Sa tuwing magkasama kami sa opisina, ang kanyang mga ngiti at mga biro ay palaging nagbibigay kulay sa araw ko. Unti-unti, hindi ko namamalayan na ang simpleng pagkakaibigan namin ay nagiging mas malalim pa. Isang araw, habang nagkakape kami sa pantry, napansin kong may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. "Mia," sabi niya, "alam mo ba na ang saya ko kapag nandyan ka?" May kung anong init na dumaloy sa aking katawan. Hindi ko alam kung ang mga salitang iyon ay birong kaibigan lamang o may mas malalim na kahulugan. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan, may isang bahagi ng puso ko na natuwa. Sa tuwing magkasama kami, tila may nabubuong lihim na mundo na kami lang ang nakakaalam. Sa opisina, kami mga profesional, ngunit sa labas nito, iba ang kwento. Minsan, nagkayayaan kaming mag-dinner matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Napakasincere ng kanyang mga mata, at sa bawat tingin niya sa akin, parang may sinasabi siyang hindi ko marinig pero ramdam ko. Sa mga oras na iyon, naramdaman kong may nagbabago sa akin. Para bang may pumipigil sa aking damdamin, ngunit ang puso ko ay nag-aalsa. Mahirap ilarawan, pero alam kong hindi tama ang nararamdaman ko. May asawa ako. Si Mark, ang lalaking pinangakuan ko ng pagmamahal at kasabihan ng o sa harap ng altar. Pero bakit tila may kulang? Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalim ang ugnayan namin ni Carlo. Bawat text message na natatanggap ko mula sa kanya ay nagbibigay saya at excitement na hindi ko maipaliwanag hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Sa isang pagkakataon, pumayag akong makipagkita sa kanya ng kamilang dalawa. Doon ko naisip na hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Nag-uusap kami tungkol sa mga bagay na hindi ko maibahagi kahit kay Mark. Si Carlo ang naging sandalan ko sa mga oras na pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng utak ko na nagsasabing mali ito. Pero ang puso ko'y nagwawala sinasabing, "Mia, sundan mo siya." Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap. "Hindi ko alam kung paano nangyari ito, pero mahal na kita," sabi ni Carlo. Ang mga salitang iyon ang bumago sa lahat. Sa isang iglap, ang lahat ng pagtatago, pagdududa, at takot ay naglaho. Pero kapalit nito ay ang pag-amin ko sa sarili kong pagtataksil. Nang umuwi ako sa bahay, sinalubong ako ni Mark ng ngiti. Walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang ginawa ko. Ang lihim na ito ay parang isang bomba na handa ng sumabog anumang oras. Paano ko haharapin ang katotohanang ako'y bumigay sa tukso? Paano kung malaman ni Mark ang lahat? Ngunit isang di inaasahang pangyayari ang nagbago sa takbo ng aking buhay. Ang araw na iyon ay tila isang pangkaraniwang araw lamang sa opisina. Ang ingay ng mga telepono, ang tunog ng mga keyboard, at ang mga boses ng aking mga kasamahan ay nagsama-sama sa isang magulo, ngunit pamilyar na simponya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aking puso ay tila nasa isang ibang ritmo. Isang ritmo na bumubuo ng kaba sa tuwing nagkakasalubong kami ng tingin ni Marco, ang aking coworker. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit sa kabila ng kasal ko kay Daniel, ang aking asawa, ay mas bumibigat ang damdamin ko para kay Marco. Noong una,
Akala ko'y simpleng pagkakaibigan lamang ang namamagitan sa amin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ramdam ko ang unti-unting pag-usbong ng isang damdamin na hindi ko dapat maramdaman. Isang araw, habang nagkakape kami sa pantry, narinig ko ang patuloy na pag-uusap ng ilang mga kasamahan tungkol sa isang team building event na magaganap sa susunod na buwan. Nalaman ko na ito'y overnight stay sa isang resort sa labas ng lungsod. Sa kabila ng excitement ng lahat, ako'y nakaramdam ng kaba. Alam kong sa event na yon, magkakaroon ng pagkakataon na mas makasama si Marco. Sa kabila ng aking kaba, hindi ko rin napigilan ang sarili kong maghintay sa araw na iyon. Minsan, iniisip ko kung ano nga ba ang mangyayari kung bigla na lang akong magtapat kay Marco. Paano kung sabihin ko sa kanya ang totoo? Na sa tuwing nakikita ko siya, parang may puwang sa puso ko na unti-unting napupuno. Dumating ang araw ng team building. Habang nagbibiyahe kami patungo sa resort, pinipilit kong huwag pansinin ang mga tingin ni Marco. Ngunit kahit anong pilit kong pag-iwas, hindi ko maitatanggi ang kilig sa tuwing nagtatama ang aming mga mata. Alam kong mali ito, ngunit hindi ko rin mapigil ang sarili kong mag-enjoy sa mga sandaling iyon. Sa resort, naging masaya ang lahat. May mga palaro, may swimming, at may mga kwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Ngunit ang pinaka hindi ko makakalimutan ay ang gabing iyon, nang magpa siyang maglakad-lakad si Marco sa dalampasigan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, ngunit nagdesisyon akong sumunod sa kanya. Nang magkasama kami sa dalampasigan, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila pumapawi sa init ng aking damdamin. Tahimik lang kami sa simula, hanggang sa siya'y nagsalita. Alam kong may asawa ka na, pero hindi ko maikakaila na mahal kita, sabi ni Marco habang nakatingin sa malayo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, narinig ko ang mga salitang matagal ko nang inaasam. Ngunit sa likod ng kaligayahang iyon, naroon ang matinding guilt na bumabagabag sa akin. Paano ko ito haharapin? Paano ko sasabihin kay Daniel na may ibang lalaking nagpapasaya sa akin? Marco, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, sagot ko, habang pilit na pinipigilan ng luha. Sa totoo lang, matagal ko nang nararamdaman ito, pero natatakot ako. Natatakot akong masaktan si Daniel. Tahimik lang si Marco. Marahil ay hinihintay ang mga susunod kong sasabihin. Alam kong hindi ito madali para sa kanya, ngunit kahit papaano, naramdaman kong naiintindihan niya ang sitwasyon ko. Sa kabilang banda, alam kong kailangan ko nang magpasya. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang ganitong setup, ang pag-ibig na lihim, ang kasal na tila nagiging bahagi na lang ng background ng buhay ko. Kailangan kong pumili. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking pasya, biglang may tumawag sa akin mula sa resort. Si Daniel. Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit naroon siya, nakatayo sa may gate. Tila hinahanap ako. Parang biglang bumagsak ang langit at lupa sa akin. Paano siya nakarating dito? Alam ko ba niya ang tungkol sa amin ni Marco? Ang dami kong tanong na bumabagabag sa isip ko, ngunit kailangan kong harapin ang sitwasyon. Marco, kailangan kong bumalik sa resort, sabi ko, sabay takbo pabalik. Nakita kong nakatingin lang si Marco, tila naninimbang sa mga susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Daniel, ngunit alam kong ito na ang simula ng isang mahaba at mahirap na usapan. Habang papalapit ako kay Daniel, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Alam kong sa susunod na mga sandali, ang lihim na pag-ibig ay hindi na mananatiling lihim. At doon ko naramdaman, sa kabila ng sakit at takot, na ito na marahil ang pagkakataon para sa akin na pumili. Pumili sa pagitan ng dalawang mundo na matagal kong pinagsabay. Ngunit ang tanong,
na hindi ko pa masagot. Sino ang pipiliin ko? Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maiwasan ang patuloy na pag-iisip kay Marco, ang aking ka-coworker na naging dahilan ng pag-aalab ng damdamin na matagal nang nawala sa akin. Alam kong mali, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong buhay na buhay ako sa tuwing kami magkasama. Nagsimula ang lahat sa simpleng usapan sa opisina, ngunit sa kalaunan, ang bawat tingin at ngiti niya ay tila may kahulugan na higit pa sa pagiging magkaibigan lamang. Isang gabi, habang kami ay nasa isang seminar sa labas ng syudad, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Sa isang tahimik na kafe, habang umuulan sa labas, nagbukas siya ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Alam mo, simula niya, hindi ko alam paano nangyari. Pero parang may kakaiba sa pagitan natin. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Alam ko kung saan patungo ang usapang iyon, ngunit pilit kong iniiwasan. Marco? Tugon ko, habang pilit kong hinahanap ang tamang mga salita. Pareho nating alam na hindi ito tama. May asawa ako. Ngunit sa kabila ng aking sinasabi, alam kong ang puso ko ay kumakabog sa tuwing siya'y tumitingin sa akin ng ganoon kainit. Hindi ko alam kung paano, ngunit bumigay ang depensa ko. Nagsimula ang isang relasyon na puno ng lihim, ng pagnanasa, ng pagnanakaw ng sandali sa pagitan ng oras ng trabaho at mga meeting. Sa tuwing kami magkasama, nararamdaman ko ang saya at ligaya. Ngunit kasabay nito ay ang patuloy na pagtusok ng konsensya sa aking puso. Masaya ako, ngunit alam kong ito'y pansamantala lamang. Isang araw, habang kami ay nasa opisina, nagkaroon ng biglang meeting na hindi inaasahan. Ang aking asawa, si Daniel, ay nagdesisyong bisitahin ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon, lalo't naroon si Marco sa parehong silid. Nagpaalam si Daniel na pupunta sa opisina upang ibigay ang ilang dokumento na kailangan ko. Hindi ko inaasahan na makikita niya kami ni Marco na magkasama, kahit pa sa isang profesional na setting. Nang dumating si Daniel, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Nagmano siya sa mga tao sa opisina, at nang magtagpo ang aming mga mata, alam kong may kakaiba siyang nararamdaman. Naroon si Marco, nakatayo sa likod ko habang nag-uusap kami ni Daniel. Sinikap kong maging kalmado, ngunit alam kong ramdam ni Marco ang tensyon sa pagitan namin. Ito ba ang sinasabi mong coworker na madalas mong nababanggit? Tanong ni Daniel habang nakatingin kay Marco. May tono ng pag-aalinlangan sa kanyang boses na hindi ko maikakaila. Tumango ako, pilit nang umingiti. Oo, siya nga. Habang nag-uusap sina Daniel at Marco, nagkaroon ako ng pagkakataon para makapag-isip. Paano kung malaman ni Daniel ang tungkol sa amin noon ni Marco? Paano kung matuklasan niya ang lihim na relasyon namin? Ang mga tanong na ito'y paulit-ulit na dumadaan sa isip ko, lalo na habang nararamdaman ko ang pagtingin ni Marco sa akin, na tila nagsusumamo ng pag-unawa. Nang matapos ang kanilang usapan, nagpaalam si Daniel at sinabing pupunta siya sa isang meeting. Ngunit bago siya umalis, lumapit siya sa akin at may ibinulong. May nararamdaman akong kakaiba. Sana mali ako. Ngumiti siya, ngunit alam kong may mabigat na mensahe sa likod ng kanyang mga salita. Nang makaalis si Daniel, nilapitan ako ni Marco. Kaya mo ba? Tanong niya, habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Tumango ako, ngunit ramdam ko ang pag-aalinlangan sa aking puso. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang aming mga lihim na pagkikita ni Marco. Ngunit sa kabila ng saya, naroon pa rin ang takot na baka malaman ni Daniel ang lahat. Hanggang isang araw, natanggap ko ang isang mensahe mula kay Daniel. Kailangan nating mag-usap. May mahalaga akong natuklasan. Pilit kong inisip kung ano ang ibig niyang sabihin.
Baka nararamdaman niya ang pagbabago sa akin o baka may ibang bagay siyang natuklasan. Ngunit habang nag-aalala ako sa maaaring mangyari, naramdaman ko ang isang text mula kay Marco. Naayos ko na ang lahat. Hindi na siya magiging problema. Napakunot ang aking noo. Ano ang ibig sabihin ni Marco? Ano ang naayos niya? Sa puntong iyon, alam kong may hindi tama. Nagsimula akong mag-alala sa kalagayan ni Daniel. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Marco, ngunit nararamdaman ko ang panganib. Dumating ang sandali ng pagdududa. Ang sandali kung saan kailangan kong pumili kung sino ang pipiliin ko at paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang lahat ng ito, natanggap ko ang isang tawag mula sa ospital. Si Daniel, ang aking asawa, ay naaksidente. Walang ibang impormasyon sa tawag kundi ang kanyang pangalan at ang estado niya, kritikal. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang telepono. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong problemang ito. Sa kabila ng lahat ng lihim, sa kabila ng lahat ng pagnanasa, sa dulo ng lahat, si Daniel ang nasa isip ko. At doon nagtatapos ang bahagi 3. Sa bawat hakbang ng aking mga paa patungo sa opisina, ramdam ko ang bigat ng mga desisyong nagawa ko. Ang hangin ay tila mabigat. Puno ng mga alingaungaw ng nakaraan at mga pangarap na hindi ko na maibabalik. Sa likod ng mga ngiti ko sa aking asawa tuwing umaga, may lihim na pumipintig sa puso ko. Isang lihim na hindi ko maalis kahit pilitin ko pa. Si Marco, ang aking coworker na naging mas higit pa sa kaibigan, ay naroon sa bawat sulok ng aking isipan. Ang bawat pag-uusap namin ay tila isang bulong ng pag-asa at saya. Sa kabila ng alam kong mali ito, hindi ko mapigilan ang damdamin ko sa kanya. Sa kanya, natagpuan ko ang isang bahagi ng sarili ko na matagal nang nawala sa pag-aasawa ko. Ang bahagi na humihiyaw ng kalayaan at pagnanasa. Isang araw, habang nakaupo kami ni Marco sa kainan sa tapat ng opisina, hindi ko maiwasang hindi siya titigan. Ang mata niyang puno ng init at pagkakaintindihan, ang nakaangiting nagdadala sa akin sa mundo kung saan walang alalahanin ang mga pangako. Nagsalita siya. Alam mo, hindi ko inaasahan na darating sa ganitong punto tayo. Pero masaya akong nandito ka. Ang mga salitang iyon ay tila isang musika sa pandinig ko. Pero sa loob ko, may boses na nagsasabi na ito'y mali. Marco, alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Tanong ko. Pilit nang umiti para itago ang gulong sa puso ko. Oo, alam ko. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Sagot niya, habang hinahaplos ang kamay ko sa mesa. Sa simpleng haplos na iyon, nakaramdam ako ng pagkakalulong sa kanya. Sa kabila ng lahat, alam kong may mga bagay na hindi ko maibibigay, hindi ko maipapangako. Pagbalik namin sa opisina, nagpatuloy ang araw na tila walang nangyari. Ngunit sa loob ko, may digmaan ng emosyon. Sa bawat oras na magkasama kami sa mga proyekto, naroon ang tensyon na hindi maikakaila. Ang mga mata namin ay nag-uusap sa mga walang salitang pagtingin, mga lihim na hindi maibabahagi. Hanggang isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, tumawag siya. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Agad akong pumayag. Nagkita kami sa isang parke malapit sa opisina kung saan ang mga ilaw ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa madilim na gabi. Anong meron, Marco? Tanong ko. Ang puso ko ay nangungulila sa sagot. May isang bagay akong gustong sabihin. Pero bago ko gawin yon, gusto kong itanong sa'yo, handa ka bang isakripisyo ang lahat para sa nararamdaman mo sa akin? Tanong niya. Ang mata niya ay puno ng hirap at pag-asa. Hindi ko agad nasagot. Ang tanong niya ay tila isang matinding alingaungaw sa isipan ko. Handa ba akong isakripisyo ang lahat? Ang pamilya ko? Ang buhay na itinayo ko kasama ang asawa ko?
Sa kabila ng pagnanasa ko kay Marco, alam kong hindi ko kayang bitawan ang lahat ng iyon para sa isang bagay na hindi sigurado. Natatakot ako, Marco. Natatakot akong masaktan ang mga taong mahalaga sa akin. Mahal kita, pero hindi ko kayang isakripisyo ang lahat ng mayroon ako ngayon. Sagot ko. Ang boses ko ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Tumingin siya sa akin, puno ng pangunawa. Naiintindihan ko, pero kailangan mong malaman na may isang bagay kang hindi alam. May mga lihim na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Sabi niya. Ang boses niya ay puno ng misteryo. Nagulat ako sa sinabi niya. Ano ang mga lihim na ito? Ano ang hindi ko pa alam? Ang pag-aalinlangan sa isip ko ay lumalakas at ang puso ko ay puno ng kaba. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa takot at pag-asam. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ko. Ang asawa ko, tumatawag. Sa pagdampot ko ng telepono, naramdaman ko ang alingaw-ngaw ng mga desisyon ko. Mga desisyong nagdala sa akin sa isang sangandaan na hindi ko akalaing haharapin ko. May kailangan akong sabihin sa'yo, pero hindi ngayon. Sabi ni Marco, ang boses niya ay puno ng misteryo at pag-asam. Kapag handa ka na, ipapakita ko sa'yo ang lahat. Ang gabing iyon ay nagtapos sa hindi inaasahang cliffhanger. Ano ang mga lihim ni Marco? Paano ko haharapin ang mga alingaw-ngaw ng desisyon ko? Ang puso ko ay puno ng pag-aalinlangan. At sa loob ko, alam kong ang mga susunod na hakbang ay magdadala sa akin sa landas na puno ng hindi inaasahan. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang buwan ay nakatingin mula sa kalangitan, naisip ko kung paano nga ba nagsimula ang lahat. Tila isang bulalakaw na dumaan sa aking buhay si Marco, ang aking coworker na lihim kong minamahal. Sa bawat oras na magkasama kami sa opisina, nararamdaman ko ang init ng kanyang presensya. Parang may ibang mundo kapag siya'y nasa tabi ko, isang mundong puno ng saya at ligaya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan namin, may nakatagong lungkot sa aking puso. May asawa ako. Si Daniel, na minsang naging sentro ng aking daigdig. Nagsimula ang aming pag-iibigan sa kolehiyo at di nagtagal, kami nagpakasal, puno ng pangarap at pag-asa sa hinaharap. Ngunit, paano nga ba kami nagkaganito? Paano nagbago ang lahat? Marahil, ito'y dahil sa unti-unting paglamlam ng init ng aming pagsasama. Si Daniel, na dati puno ng sigla at saya, ay naging abala sa trabaho. Madalas siyang umuwi ng pagod, walang oras para sa akin, para sa amin. Tila nawala ang dating apoy sa pagitan namin. At doon, sa kawalan ng init, dumating si Marco, isang liwanag sa madilim kong gabi. Sa opisina, siya'y laging nakikinig sa aking mga kwento, nagbibigay ng oras kahit sa mga simpleng bagay. Ang kanyang mga mata, laging puno ng pag-unawa. Tila sinasabi sa akin na may halaga ako, na may nakikinig at nagmamalasakit. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang aking damdamin. Nagsimula kaming magkita sa labas ng opisina, sa mga kapehan at tahimik na lugar kung saan walang makakakita sa amin. Doon, sa bawat pag-uusap, unti-unti kong naramdaman ang pagtakas mula sa realidad. Ngunit sa tuwing uuwi ako, nararamdaman ko ang bigat ng aking lihim. Si Daniel, na laging nagtatanong kung bakit may lungkot sa aking mga mata. Hindi ko siya masagot, hindi ko kayang sabihin ang totoo. Natatakot akong masira ang aming pamilya, ang aming mga pangarap na binuo. Ngunit, paano ko nga ba maitatago ang isang bagay na nagpapasaya sa akin? Isang gabi, habang kami ni Marco ay nagkikita sa aming paboritong kapehan, napansin kong tila may bumabagabag sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng ningning, ay tila naglaho. May problema ba? Tanong ko, pilit na inaabot ang kanyang kamay. May kailangan kang malaman, sabi niya, habang tinitingnan ako ng seryoso.
Hindi ko na kayang itago ito. Napatigil ako, kinabahan sa maaaring sabihin niya. Ano yun, Marco? May asawa ako, anya, na parang isang kidlat na tumama sa akin. Matagal ko nang gustong sabihin, pero natatakot akong mawala ka. Parang isang malaking alon ang bumalot sa aking buong pagkatao. Hindi ako makapaniwala. Sa lahat ng oras na magkasama kami, sa lahat ng ligaya at saya, siya pala ay may tinatago ring lihim, isang lihim na mas malalim pa sa aking sarili. Hindi ako makapaniwala, sagot ko, habang nararamdaman ko ang pagguho ng mundo ko. Paano mo nagawa ito? Hindi ko rin alam, sagot niya, puno ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero mahal kita, hindi ko ito planado. Sa pagkakataong ngayon, naramdaman ko ang sakit ng katotohanan. Pareho kaming nagkamali, kapwa nagmahal sa maling pagkakataon. Ngunit paano nga ba kami makakawala sa komplikadong sitwasyong ito? Paano ko haharapin ang katotohanang pareho lang pala kami ni Marco? Nagtatago sa ilalim ng mga kasinungalingan. Umaasa sa mga bagay na hindi para sa amin? Pag-uwi ko, nakita ko si Daniel na nakaupo sa sala. Mukhang may iniisip. May kailangan tayong pag-usapan, sabi niya, na para bang may alam siya sa mga nangyari. May nakita akong hindi ko inaasahan. Naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin. Alam ko, sa pagkakataong ito, wala nang makakapagtago sa aming mga lihim. Ang aming relasyon ni Marco, ang aming mga pagkakamaling tinatago. Ngunit sa likod ng lahat, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang nakita ni Daniel? At paano ito magbabago sa aming buhay? Sa mga susunod na sandali, naramdaman ko ang matinding kaba na parang isang malaking alon na papalapit sa dalampasigan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na mangyayari, ngunit alam kong ito na ang simula ng isang bagong yugto. Isang yugto ng pagharap sa katotohanan at pagsisisi. Habang nakatingin ako kay Daniel, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng aking lihim. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala at sakit. Sa gabi ring iyon, alam kong hindi na kami pareho at ang aming mundo ay tuluyan ng magbabago. Sa kabila ng mga araw na lumipas, patuloy akong nababalot ng kaba at guilt sa tuwing naiisip ko ang mga nangyari sa pagitan namin ni Miguel. Isang lihim na hindi dapat nalaman ng iba, lalo na ng asawa kong si Daniel. Sa bawat araw na magkasama kami ni Miguel sa opisina, pilit kong nilalabanan ang pag-usbong ng damdamin ko sa kanya. Ngunit paano mo nga ba lalabanan ang puso kung ito'y patuloy na kumakabog para sa isang tao? Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga papeles sa aking mesa, naisip kong tawagan si Daniel. Gusto kong ipaalam sa kanya na uuwi ako ng mas maaga kaysa sa dati. Ngunit bago ko pa man maidayal ang kanyang numero, biglang tumunog ang telepono ko. Si Miguel ang tumatawag. May kailangan ka, Miguel? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang aking tinig. Pwede ba kitang makausap? Tungkol ito sa bagong proposal natin, sagot niya. Ngunit alam kong may iba pa siyang nais sabihin. Sige, magkita tayo sa conference room, tugon ko. Pagkapasok ko sa silid, naroon na si Miguel, nakaupo at tila malalim ang iniisip. Naupo ako sa tapat niya. Ano na naman ito, Miguel? Tanong ko. Hindi na kayang itago ang pagod at pag-aalala sa aking boses. Alisa, alam kong mali ang lahat ng nangyayari sa atin, pero hindi ko kayang itago pa ito. Mahal kita? Diretsyong sabi niya. Ang mga matay puno ng sinseridad at pagnanasa. Miguel, may asawa na ako. Alam mo iyon? Sagot ko, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng emosyon. Mahal ka rin ba niya? Sapagkat sa tuwing nakikita kita, hindi ko makita ang kasayahan sa mga mata mo. Patuloy niya. Hindi ko alam ang isasagot. Totoo bang hindi na ako masaya kay Daniel?
o ito'y isang pagnanasa lamang na dala ng pagkakulong sa isang relasyon na matagal nang walang ningning? Sa halip na magsalita, napayuko na lamang ako. Pinipilit itago ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Miguel, hindi ko ito kayang gawin. Hindi ko kayang saktan si Daniel. Sabi ko. Sa wakas. Hinawakan niya ang aking kamay. Alisa, hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mo na narito lang ako kung sakaling magbago ang isip mo. Nagpatuloy ang aming pag-uusap tungkol sa trabaho. Ngunit hindi ko maalis sa isip ang kanyang sinabi. Pagkatapos ng aming meeting, umuwi ako dala ang bigat ng konsensya at pagkalito. Sa bahay, sinalubong ako ni Daniel na may ngiti sa labi. Buti naman at maaga kang umuwi. May sorpresa ako sa'yo. Masigla niyang sabi. Bumilis ang tibok ng puso ko sa takot. Bakit siya masaya? Walang kamalay-malay si Daniel sa mga nangyayari. Habang tinutulungan niya akong alisin ang aking coat, napansin kong may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Dito ka muna, Manguna. May kukunin lang ako, sabi niya at mabilis na umakyat sa aming kwarto. Napaupo ako sa sofa, ninanamnam ang tahimik na bahay. Ilang sandali pa'y bumalik si Daniel. May dalang maliit na kahon. Lumuhod siya sa harapan ko at binuksan ito. Isang singsing na may kumikinang na bato ang bumungad sa akin. Nag-iisip ako nitong mga nakaraang linggo. Alam kong naging abala ako sa trabaho, pero gusto kong malaman mo na mahal kita, Alisa. Handang-handa na akong bumawi sa iyo. Malambing niyang sabi. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Sa isang banda, natutuwa ako sa kanyang sinseridad. Sa kabila nito, naroon ang kirot ng katotohanang may iba akong damdamin para kay Miguel. Bago pa man ako makasagot, may narinig kaming katok sa pinto. Sino kaya yon? Tanong ni Daniel. Bakas ang pagtataka sa muka. Tumayo ako upang buksan ang pinto. Sa aking pagkamangha, si Miguel ang nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan, may dalang isang buke ng mga bulaklak. Tumingin siya sa akin, hindi alintana ang lamig ng ulan. Alisa? Hindi ko kayang maghintay na lang. Kailangan kitang makita, sabi niya, puno ng pagnanasa at determinasyon ang kanyang tinig. Natigilan ako, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang paghinga ni Daniel, tanda ng kanyang presensya. Nasa isang alanganing sitwasyon ako, at kahit anong piliin ko'y may masasaktan. Sa gitna ng kaguluhan ng aking isip, isang bagay ang malinaw. Hindi ko na maitatago pa ang katotohanan. Ngunit bago ako makapagsalita, biglang nagring ang telepono ko. Isang tawag mula sa ospital. Ito ba si Mrs. Alisa Santos? Tanong ng boses sa kabilang linya. May nangyari kay Daniel. Nanlumo ako sa narinig. Hindi makapaniwala. Habang unti-unting bumagsak ang mga bulaklak mula sa kamay ni Miguel, alam kong isang malaking pagbabago ang darating. Ang mga hapon sa opisina ay laging may kakaibang pakiramdam. Maingay ang paligid, ngunit tila bingi ako sa ingay ng mga katrabaho ko. Lahat ng naririnig ko ay ang tibok ng puso ko na tila ba lumalakas tuwing naroroon si Marco. Siya ang lalaking hindi ko dapat iniisip ang aking kasamahan, na hindi ko dapat hinahanga ang higit pa sa dapat. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Nakatutok siya sa kanyang computer, seryoso sa pagbasa ng mga dokumentong kailangan niyang tapusin. Napaka-professional niyang tingnan. Ngunit alam kong may nakatagong ngiti sa kabila ng kanyang mukha. Isang ngiting laging nakalaan para sa akin sa mga pagkakataong walang ibang nakatingin. Simula nang nagsimula ang aming lihim na relasyon, ang mga oras sa opisina ay tila naging isang mahabang laro ng taguan. Laging may kaba at pananabik na baka mahuli kami ng mga mata ng mga kasamahan namin.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko mapigilang hanapin ang kanyang presensya. Isang patunay ng aking kasalanan sa aking asawa, ngunit isa ring kasiyahan na hindi ko maipaliwanag. Isang araw, nagpa siya akong tapusin na ang lahat. Alam kong mali ang ginawa ko at panahon na upang ituwid ang aking landas. Habang naglalakad ako papunta sa kanya, dala-dala ko ang bigat ng desisyon sa aking dibdib. Ngunit bago pa man ako makarating, may narinig akong bulungan mula sa mga katrabaho naming sina Annie at Carla. Alam mo ba si Marco? May asawa na rin pala, bulalas ni Annie. Halos mabitawan ko ang tasa ng kape na hawak ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa lahat ng pagkakataon, hindi niya binanggit na mayroon siyang pamilya. Pakiramdam ko ay isang sampal ito sa akin. Gusto kong magalit, ngunit sa isang banda, wala akong karapatang maramdaman iyon. Pareho lang kaming nagkamali. Nagpatuloy ako sa paglapit sa kanya. Ngayon ay may ibang dahilan. Gusto kong malaman ang totoo. Nang maramdaman niyang naroon ako, ngumiti siya, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam kong naramdaman niyang may nagbago sa akin. Kailangan nating mag-usap, sabi ko nang mahina, ngunit puno ng determinasyon. Umiling siya at sininyasan akong sumunod sa kanya palabas ng opisina. Sa isang tahimik na sulok ng building, hinarap ko siya. Totoo ba? Tanong ko, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. May asawa ka na rin? Hindi siya agad nakasagot. Tumingin siya sa akin. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Oo, sagot niya sa wakas. Pero hindi na kami okay. Matagal na kaming may problema. Naramdaman kong bumagsak ang lahat ng inaasahan ko. Paano ko nagawang maging bulag? Paano kung hindi nakita ang mga senyales? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Aalis na ako, sabi niya. Nakatanggap ako ng offer sa ibang bansa. Kailangan kong umalis para makapagsimula ulit. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Akala ko ay may pagkakataon pa kaming ituwid ang lahat. Kahit na ang ibig sabihin nito ay maghiwalay kami sa maayos na paraan. Ngunit heto siya. Aalis na lamang nang walang paalam. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko, halos pabulong na. Bakit mo ako pinaniwala na may pag-asa pa? Akala ko kaya kong ayusin ang lahat, sagot niya. Pero, hindi ko na kayang dayain ang sarili ko. Kailangan ko itong gawin para sa sarili ko, para sa amin ng asawa ko. Nang mga sandaling iyon, para akong batang nawalan ng laruan. Alam kong mali ang lahat ng ito mula sa simula, ngunit hindi pa rin maiwasang masaktan. Napagtanto kong hindi lamang ako ang nagkamali. Pareho kaming naglaro ng apoy, at ngayon, pareho rin kaming nasusunog sa ginawa naming pagkakamali. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinilip niya ito at nagpaalam ng isang huling tingin. Sabihin mo sa asawa mo ang totoo, payo niya bago siya tuluyang umalis. Naiwan akong nag-iisa, puno ng pag-aalinlangan at pagsisisi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang asawa ko. Paano ko sasabihin sa kanya ang lahat ng ito? Ngunit alam kong kailangan ko itong gawin. Kailangan kong ituwid ang lahat kahit gaano pa ito kasakit. Habang naglalakad ako pabalik sa opisina, iniisip ko kung paano ko sisimulan ang usapan sa asawa ko. Ngunit sa likod ng isip ko, may isang tanong na hindi ko maalis. Paano kung hindi lang kami ang may lihim? Isang tanong na nagbigay sa akin ng kaba, ngunit nag-iwan din ng posibilidad na baka may alam din siya na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, ngunit ang kislap sa pagitan namin ni Marco ay tila apoy, na patuloy na lumiliyab sa likod ng aking isipan. Ang bawat pagtama ng aming mga mata ay tila may lihim na usapan. Ang bawat ngiti niya ay may mensaheng hindi ko maipaliwanag. Ngayon, narito kami sa isang kainan.
Nag-uusap tungkol sa mga bagay na tila walang halaga. Mga proyekto sa opisina, mga pangarap na hindi pa natutupad. Ngunit ang bawat salita ay puno ng tensyon na alam naming pareho. Ang usapan namin ay nauwi sa mga pangarap. Kung hindi ka nakatali, tanong ni Marco, anong gagawin mo? Napatigil ako. Ang tanong niya ay tila may mas malalim na kahulugan. Siguro, mas maglalakbay ako, sagot ko. Gusto ko ring bumalik sa pagkuha ng litrato. Napangiti siya, isang ngiting tila may alam na ako lamang ang makakaintindi. Alam mo, sabi niya, lagi kong naiisip na ang mga mata mo ay tila kamera. Parang kaya mong hulihin ang mga damdamin ng mga tao. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Sa kabila ng lahat, pakiramdam ko ay may isang taong tunay na nakakaintindi sa akin. Ngunit ang damdaming iyon ay agad ding pinalitan ng pakiramdam ng pagkakasala. Paano ko nga ba nagawang mahulog sa ganitong sitwasyon? May asawa ako at may anak. Si Alex, nasa kabila ng kanyang mga kakulangan, ay naging mabuting asawa at ama. Nagpatuloy ang aming usapan, ngunit tila nag-iba ang tono. Parang may bumabalot na tensyon sa paligid namin at hindi ko alam kung paano ito babasagin. Alam mo ba? Sabi ni Marco. Minsan naiisip ko, paano kung ibang mundo ito? Yung mundo kung saan tayo lang dalawa. Napalunok ako. Nagsisimula na akong kabahan sa kung saan patungo ang usapan namin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Kung wala kang obligasyon kay Alex at ako'y malaya rin, sagot niya. Ano kaya ang magiging tayo? Ang puso ko ay tila hinila sa dalawang direksyon. Ang isang bahagi ko ay gustong sumigaw ng, oo, tayo! Ngunit ang kabila naman ay nag-uudyok sa akin na tumakbo palayo dahil alam kong mali ito. Ang usapan namin ay tila pagsubok sa aking katatagan. Ngunit ang tanong niya ay tila bumukas ng pinto sa aking isipan, pinto na matagal ko nang sinusubukang isara. Isang saglit ng katahimikan ang lumipas bago ko naramdaman ang pagdulas ng isang luha sa aking pisngi. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Siguro dahil sa utak ko, alam ko na ang sagot, ngunit hindi ko ito kayang aminin. Bakit Marco? Bakit tayo? Tanong ko, na halos pabulong. Napatingin siya sa akin, at sa kabila ng ingay ng kainan, pakiramdam ko, ay kaming dalawa lang ang naroon. Hindi ko alam, sagot niya. Pero alam kong may nararamdaman ako para sa'yo. Ang mga salitang iyon ay buong puwersang tumama sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ang pagmamahal na ito ay tila isang lihim na bumabalot sa akin. Isang lihim na hindi ko kayang aminin kahit sa sarili ko. Ngunit sa mga mata ni Marco, naramdaman kong hindi ko na kayang itago pa. Nasa labas si Alex, bigla niyang sabi, at ang mundo ko ay tila tumigil. Sa isang iglap, bumalik ang lahat sa realidad. Si Alex, ang aking asawa, ay naroon sa labas, naghihintay. Lahat ng bagay na tila napaka-inosente ay biglang naging komplikado. Hindi ko alam kung paano ako babalik sa kanya, kung paano ko ipapaliwanag ang mga luhang ito, ang mga salitang binitawan ni Marco. Napatayo ako. Biglang natakot sa kung ano ang maaaring mangyari. Kailangan ko nang umalis, sabi ko, at wala nang ibang salitang lumabas sa aking bibig. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, narinig ko ang boses ni Marco. Ang mundo natin ay hindi perpekto, sabi niya, pero kung sakaling may ibang pagkakataon, alam mo kung saan ako matatagpuan. Tumakbo ako palabas. Ang puso ko ay tila durog na salamin. Alam kong may kailangang magbago, ngunit hindi ko alam kung paano. Ang lihim na pagmamahal ko kay Marco ay nagdulot ng matinding gulo sa aking isipan at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Sa labas, nakita ko si Alex. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, isang mukha na matagal ko nang kilala, ngunit ngayon
ay tila estranghero sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Ngunit alam ko, sa isang punto, kailangan ko ng pumili. Sa pagitan ng pag-ibig na lihim at ng responsibilidad na matagal ko nang itinakda. At sa puntong iyon, sa gitna ng lahat ng gulo, ang isang tanong ay patuloy na bumabalot sa akin. Paano kung malaman ni Alex ang lahat? Sa palibot ng malamlam na ilaw ng kapehan sa sulok ng lungsod, naroon ako, nakaupo sa isang mesa na tila yata ay saksi sa lahat ng lihim kong pilit na tinatago. Ang aroma ng kape ay humahalo sa lamig ng gabi, ngunit ang aking konsensya ay mas malamig pa sa hangin na dumadampi sa aking pisngi. Sa kabila ng lahat, narito na naman ako, nakikipagtagpo kay Marco. Si Marco, ang lalaking hindi ko inaasahang magiging sentro ng isang kwentong patago. Isang kwento ng pag-ibig na hindi ko dapat maramdaman. Ngunit sa bawat ngiti niya, sa kislap ng kanyang mga mata, tila sinasabing may karapatan akong sumaya, kahit sandali lang. Kahit sa isang mundong hindi ko pagmamay-ari. "Kamusta ka?" tanong ni Marco, habang inaabot ang tasa ng kape na in-order niya para sa akin. Sa simpleng tanong na iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya na tila nagtatangkang pawiin ang lamig ng aking kaluluwa. "Eto, patuloy na lumalaban," sagot ko, pilit na tinatakpan ang tunay kong nararamdaman. Ang mga mata niya, puno ng pag-unawa, di ko alam kung paano niya ako nababasa sa ganitong paraan. Para bang kaya niyang sumilip sa likod ng mga pader na itinayo ko. "Alam mo, minsan iniisip ko kung ano nga ba ang kahulugan ng laban na ito para sa'yo," sabi niya. Habang naglalaban ang ingay ng kapihan at ang mga hindi ko mabigkas na salita. Kung ito ay laban para sa saya o laban para sa kalayaan, napabuntong hininga ako. Alam ko ang sagot, ngunit tila napakahirap sabihin. Para sa saya siguro. Ang kalayaan ay tila napakalayo para sa akin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng pagnanasa na ilahad ang lahat ng nararamdaman ko. Ang pagnanasa na sana'y maunawaan niya kung paano ko siya minahal kahit sa ganitong sitwasyon. Ngunit paano nga ba? May asawa ako, may pamilya, may responsibilidad. At siya ang laging naririto. Laging handang pakinggan ang bawat hikbi ng puso ko. "Hindi ko alam kung hanggang kailan natin magagawa ito," bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko sa lakas ng tibok ng puso ko. Alam ko na sa bawat pagtatagpo namin, sa bawat sandaling nag-aaksaya kami ng oras, may panganib na dala ang aming lihim. Pero paano nga ba ako makakawala sa isang bagay na nagbibigay saya sa akin kahit alam kong ito'y mali? "Basta't nandito ako, hindi kita iiwan," sagot ni Marco. Puno ng determinasyon ang kanyang tinig. Para bang siya ang aking kanlungan sa gitna ng bagyo. Kahit alam kong ang bagyong iyon ay dala ng aming relasyon. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, alam ko ang katotohanan. Ang pag-ibig na ito ay hindi permanente. Ito'y isang balong malalim na maaaring pagdaanan ng kahit sino, ngunit hindi maaaring panatilihin. Ang pag-asa ay isang bagay na mahirap bitawan. Kahit alam kong sa huli, ang aming kwento ay maaaring magtapos sa sakit. Habang kami nag-uusap, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang mensahe mula kay Mark, ang aking asawa. "Nasaan ka na?" tanong niya. Sa simpleng tanong na iyon, ang mundong binuo ko kasama si Marco ay tila nagkawatak-watak. "Marco, kailangan ko nang umuwi," sabi ko. Pilit na pinipigil ang pag-aalala sa aking boses. Ang asawa ko? Nag-aalala na. Ngumiti siya. Hindi ko alam kung may lungkot ba sa likod ng ngiti niyang iyon. "Basta't nandito ka pa rin sa susunod na pagkakataon, hihintayin kita." Tumayo ako, nagpaalam. Ngunit habang naglalakad palabas ng kapehan,
Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang isang piraso ng papel na nagmula sa bulsa ng aking coat. Isang maliit na sulat mula kay Marco na hindi ko napansin. Pagdating ko sa kotse, binuksan ko ito. May isang bagay na dapat mong malaman, sabi sa sulat. Hindi ko inaasahan, ngunit may nangyari. Ang asawa mo, alam na niya ang tungkol sa atin. Napahinto ang tibok ng puso ko. Tila ang buong mundo ko ay biglang gumuhong parang isang kastilyong buhangin. Paano? Kailan? At bakit hindi sinabi sa akin ni Marco kanina? Sa pag-aagawan ng takot at pagsisisi, ang tanging nasa isip ko ay paano ko haharapin ang realidad na ito. Isang cliffhanger ng mga damdaming hindi ko inaasahan, ngunit kailangan kong harapin. Sa labas ng bintana ng kotse, ang ilaw ng kalsada ay tila nagmistulang mga bituing unti-unting nawawala sa dilim ng gabi. Sa kabila ng mga pangakong binitiwan, patuloy kong nararamdaman ang pag-usig ng konsensya. Hindi madaling kalimutan si Marco, ang lalaking nagbigay ng bagong kulay sa aking mundo. Alam kong mali ang lahat, ngunit sa tuwing kami magkasama, tila nawawala ang lahat ng alinlangan. Ako'y isang babaeng may asawa, isang responsibilidad na hindi ko dapat talikuran. Ngunit bakit ganoon na lang ang akit ni Marco sa akin? Nagsimula ang lahat bilang simpleng pagkakaibigan sa opisina. Si Marco ay hindi lamang isang coworker. Siya'y naging isang kaibigan, isang taong palaging nariyan upang makinig sa aking mga hinaing tungkol sa buhay at trabaho. Ang kanyang mga mata, tila laging puno ng pangunawa, ay naging kanlungan sa mga panahong ako'y nalulumbay. Ngunit ang pagkakaibigan ay unti-unting naging higit pa doon. Sa kabila ng aking pag-iwas, naramdaman ko ang unti-unting pag-usbong ng damdamin. Damdaming hindi dapat, ngunit tila hindi ko mapigilan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa opisina, nagpasya si Marco na magyaya ng hapunan sa isang maliit na restauran malapit sa aming lugar ng trabaho. Ilang beses ko nang tinanggihan ang kanyang alok na lumabas, ngunit sa gabing iyon, tila may kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang kanyang paanyaya. Sa aming pag-uusap habang kumakain, naroon ang hindi maipaliwanag na koneksyon, tila kami nasa isang mundo na kami lamang ang nakakaintindi. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, biglang bumagsak ang ulan sa labas. Ang pagpatak ng ulan ay nagsilbing musika sa aming pag-uusap, isang momentong hindi ko malilimutan. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at sa kabila ng ingay ng ulan, naramdaman ko ang kanyang kamay, na marahang dumapo sa aking kamay na nakapatong sa mesa. Sa puntong iyon, alam ko na ako'y nahulog na sa bitag ng aking sariling damdamin. Nakauwi ako ng gabing iyon na puno ng pag-aalinlangan. Ang aking asawa, si Daniel, ay nandoon, naghihintay sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagmamahal at pag-aalala. Ang kanyang pag-unawa at pagmamahal ay palaging nandyan. Ngunit bakit hindi ito sapat upang pigilan akong maghanap ng iba pa? Pumasok ako sa kwarto at nagmuni-muni, pilit na nilalabanan ang aking nararamdaman. Kinabukasan, bumalik ako sa opisina na may bigat ang pakiramdam. Pilit kong iniwasan si Marco, ngunit hindi ito naging madali. Sa bawat oras na kami nagkikita, naroon ang hindi maipaliwanag na tensyon, isang tensyon na puno ng mga damdaming hindi mabigkas. Hanggang sa isang araw, nagpasya akong umalis sa opisina ng mas maaga upang makaiwas sa kanya. Ngunit bago pa man ako makalabas, nahuli niya ako sa hallway. May kailangan tayong pag-usapan, ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Alam kong kailangan kong harapin ang sitwasyon, ngunit ang takot ay pumigil sa akin. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nagdesisyon akong makinig sa kanya. Dinala niya ako sa isang tahimik na lugar sa rooftop ng building.
Sa kabila ng aking kaba, naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Alam kong mali ito, pero hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita, ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang isang bomba. Hindi ko alam kung paano tutugon. Ang aking puso ay puno ng kalituhan. Isang bahagi sa akin ay gustong tumugon ng may parehong damdamin. Ngunit alam kong hindi tama. Ako'y nagsimula ng magsalita. Ngunit biglang nag-ring ang aking telepono, si Daniel. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking mga desisyon. Alam kong kailangan kong pumili, ngunit paano ko ito gagawin nang hindi sinisira ang lahat? Ang tawag ni Daniel ay tila isang paalala sa akin ng responsibilidad at pagmamahal na dati kong pinanghawakan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Kasabay ng pag-ring ng telepono, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Isang figura ang lumitaw mula sa dilim, si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Ang kanyang presensya ay nagsilbing isang twist sa gabing iyon, isang cliffhanger na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Sa harap ko ay dalawang lalaking mahalaga sa akin, ngunit kailangan ko nang pumili. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagragasa ng pagsisisi, isang pagsisisi na alam kong hindi ko basta-basta malalampasan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Isang araw lang, bigla na lamang sumiklab ang damdamin ko para kay Adrian, ang aking kasamahan sa trabaho. Noon pa man ay alam kong mali, ngunit bakit nga ba hindi ko mapigilan ng pusong tila may sariling buhay? Tuwing kami nagtatrabaho, nang magkatabi, nararamdaman ko ang init ng kanyang presensya. Sa bawat pag-uusap namin, tila mayroong hindi nakikitang sinulid na unti-unting bumabalot sa akin, humihila palapit sa kanya. Sa kabila ng aking mga pangakong binitiwan sa harap ng altar, heto ako ngayon, unti-unting nahuhulog sa isang pag-ibig na hindi dapat. Isang umaga, habang ako'y nagkakape sa pantry, lumapit sa akin si Adrian. "Kumusta ang araw mo?" tanong niya. Ang kanyang ngiti ay tila liwanag ng araw na nagkukubli sa madilim kong mundo. Hindi ko maiwasang tumugon ng may saya. "Ayos lang naman, Adrian. Ikaw kumusta?" Nagpatuloy ang aming usapan at sa bawat salitang kanyang binibitawan, ramdam ko ang pag-aalala at pag-intindi na tila bihira kong maramdaman sa aking asawa. Habang patuloy ang aming lihim na pagkikita, unti-unti kong nararamdaman ang pagkapunit ng aking budhi. Alam kong mali ito, ngunit bakit tila napakagaan sa pakiramdam tuwing kasama ko si Adrian? Ang kanyang mga biro, mga titig, at mga yakap, lahat ng iyon ay nagbibigay sa akin ng kakaibang saya na matagal ko nang hindi nadarama. Isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking asawa. "Mahal, uuwi ako ng maaga mamaya. May sorpresa ako para sa'yo." Bigla akong nakaramdam ng kaba. Ano kaya ang sorpresa? Alam ko sa puso ko na hindi ko dapat ipinagpapalit ang aming pinagsamahan. Ngunit bakit tila hindi ko kayang humarap sa kanya ng buo? Dumating ang gabi at ako'y umuwi na may baong kaba sa dibdib. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng aking asawa na may daladalang buket ng mga rosas. "Mahal, happy anniversary," bati niya, sabay abot ng mga bulaklak. Bigla akong natulala. Sa dami ng naganap sa akin at kay Adrian, nakalimutan ko ang espesyal na araw na ito. Habang kami kumakain ng hapunan, ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam kong may nararamdaman siya, ngunit siguro'y hindi niya pa rin batid ang buong katotohanan. "Mahal, may problema ba?" tanong niya, puno ng pag-aalala. "Wala. Pagod lang siguro sa trabaho," sagot ko, pilit nang umingiti. Pagkatapos ng hapunan, nagdesisyon akong lumabas saglit upang magpalipas ng oras. Habang naglalakad-lakad sa parke, nakita ko si Adrian.
Maya, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, tila nagulat sa aking pagdating. Kailangan ko lang ng sariwang hangin. Sagot ko, sabay upo sa tabi niya sa isang bench. Maya, alam kong may asawa ka at ayokong guluhin ang buhay mo. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Pag-amin ni Adrian, ang kanyang mga matay puno ng pagnanasa at pag-aalala. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Gusto kong ipagtapat ang lahat ng nasa puso ko, ngunit alam kong may mga tao akong masasaktan. Adrian, hindi ko rin alam kung paano nangyari ito. Pero alam kong mali ito. Sabi ko, pilit na hinaan ng boses na tila kumakawala sa aking dibdib. Bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Mayan, handa akong maghintay, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Sabi niya, puno ng sinseridad ang kanyang boses. Bago pa man ako makasagot, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa aking asawa. Mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo. Nalaman ko na ang lahat. Parang biglang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang uunahin, ang kaba o ang pagkalito. Paano niya nalaman? Ano ang nalaman niya? Isang tanong na tila walang sagot. Nagpaalam ako kay Adrian at umuwi na, bitbit ang bigat ng mundo sa aking balikat. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Jake sa sala, hawak ang isang sobre. Ito ba ang dahilan? Tanong niya sabay abot ng sobre sa akin. Nanginginig kong binuksan ito at bumungad sa akin ang mga litrato namin ni Adrian. Mga sandaling akala ko'y lihim na lihim. Maya, paano mo nagawa ito sa akin? Tanong ni Jake. Puno ng sakit at hinanakit ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Alam kong sa puntong ito, ang lahat ay magbabago. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang katanungan ang bumabagabag sa aking isipan. Sino ang nagpadala ng mga larawan?